Soyos. Oo, abot yun. Hanggang dun sa kabilang bundok. Yan! Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga ka-angel. Soyos. Oh. So mga ka-angel, ito po yung parang flashback ulit ng mga previous video natin. At ito mga ka-angel, ipinakita ko ulit yung kung paano kami nag-escape ng wildfire dito sa tinaanan namin sa Highway 3. So ayan mga ka-angel, at least makakuha kayo ng idea o ano po yung naging sitwasyon namin nung merong wildfire along the way. So ayan mga ka-angel, panoorin nyo lang po. Hula hu mga ka-angel! Sana po nasa good mood po kayo ngayon. At panibagong video na naman at continuation po ng mga previous videos natin na magka-travel tayo sa British Columbia, particularly dito sa Osoyoos. At nadaanan na natin yung mga city po ng Castlegar, dito po sa Grand Forks, at of course dito sa mga green view dito sa British Columbia mga ka-angel. So tayo with the friends ay mag-hunting tayo ng mga magagandang landscape or magagandang mga view ng autumn, yung fall season, dahil po October na, ay ito po yung mga buwan na tayo ay or dito sa Canada ay nagkakaroon ng mga pag-vlog po ng mga leaves sa mga puno. So dito po sa British Columbia mga ka-angel, sa western side po ng Canada, ay maganda po yung view ng mga autumn. Sa eastern side po, andyan po of course yung Quebec at saka Ontario, at some parts po ng of course yung mga eastern provinces din. So ito mga ka-angel ay nasa Highway 3 pa rin po tayo. At kanina mga ka-angel ay oh my god, nag-escape po tayo ng isang wildfire. At buti na lang po talaga, high-tech po tayo, communication with the friends through radio. Ay yun, may nakita kaming alternate road na although rough road, but it's okay. Ang importante safe. At parang nakaparallel siya doon sa Highway 3, kasi yun po yung sunog mga ka-angel ay nasa Highway 3. So buti na lang nag-i-start pa lang yung sunog. At yun nga yung mga fire truck kaya pala nag-emergency kanina, kasi yun lang yung pupuntahan pala nila. So it's a rough road yung binagtas namin. At
Bahala na si Batman mga ka-angel. Rough road man yan, importante, safety tayo at awa ng Panginoon, lahat kami ay naka-escape po sa wildfire. So so isa first time na ma-experience ko yung ganun. Halos lahat po yata kami with the friends ay first time kami mag-escape ng ganun. At yun, naging advantage buti yung mga sasakyan namin is all-wheel drive or 4x4. Kaya mas madali kami naka-escape sa rough road tsaka sa wildfire. So ayan mga ka-angel, at palapit na tayo ng Osoyoos. So malapit na tayo dito sa city ng Osoyoos. At dito isa sa pinaka warmest na city ng Canada. But I think it's a warmest city when it comes the population is around more or less 10,000 population. And it is the driest city sa isang city na more or less 10,000 population. So bakit po? Dahil po yung Osoyoos mga ka-angel ay may disyerto or desert. Nakarugtong po yan sa mga disyerto sa United States. So mahaba po itong disyerto na ito mga ka-angel, na from New Mexico, dadaan po yan of course ng mga Arizona, Utah, Idaho, and then all the way po sa Washington, and then dito sa British Columbia ay tumagos po dito sa bandang Osoyoos. Kaya tinatawag nila dito sa Osoyoos yung disyerto dito na the only true desert po ng Canada. Bakit po? Dahil po yung concentration na nakikita natin sa mga sikat na disyerto ay andito yung mga, kumbaga yung mga parang nilalaman ng isang katangian ng isang desert dito sa Osoyoos Desert. Kaya tinatawag nilang the only true desert. May true na word dahil yun na nga yung kalidad ng isang pagiging disyerto. At nag-average po dito mga ka-angel ang temperature especially during the summer ay more or less 30 degrees. At bihira lang po dito mag-ulan at saka yung snow ay hindi po ganun kalala. Kaya mainit po, warm talaga dito. So ito lang mga ka-angel yung view, gumaganda na. Ang ganda pala dito mga ka-angel kasi yung highway nasa taas po ng mountain ay makikita natin yung view talaga. At alam niyo mga ka-angel, yung Osoyoos City ay malapit na po yung US border. So kumbaga kung close kayo sa area nito, parang tatawid-tawid na lang kayo sa States. At Washington po yung tagos niya mga ka-angel. Actually nung nagpunta kami ng Washington sa Seattle with my friend ay dapat dito kami dadaan or mag-e-entry pabalik po ng Canada. But nabago po yung plano namin ay pumunta po kami sa Montana. At of course para makapagpasyal pa. So yun, hindi kami natuloy dito. So stop tayo dito mga ka-angel. At ito yung sign na mga ka-angel, yung welcome to Osoyoos. At magpipicture video tayo dito with the friends. Tara, baba tayo mga ka-angel. At tingnan natin yung view dito, ang ganda. Wow mga ka-angel, amazing place na naman tayo. Ang ganda mga ka-angel. Ganda. So mga ka-angel, sa Osoyoos City, British Columbia na po tayo. Ang ganda dito mga ka-angel, ang ganda ng view. So nakikita nyo po yung lupa mga ka-angel, parang talagang disyerto. Or disyerto talaga mga ka-angel. Kaya ganyan mga itsura ng yung mga lupa. Ganda. Hula ho! Hoy! Diyan pa tayo pupunta? Bababa? Ayan? Soyos! Oo, abot yun. Hanggang dun sa kabilang bundok. Soyos, mga angel. 360. So doon sa baba mga ka-angel, yan po yung Osoyoos. Doon kami mag-hotel at bababa po tayo pagkatapos po kami mag-picture dito.
So ayan mga ka-angel, at tuloy-tuloy po tayo na mag-drive pababa at mag-check-in na tayo kasi hapon na at pagod na rin po lahat para makapag-rest, makapag-relax, banding, ganyan. At bukas bibisitahin natin yung Spotted Lake, malapit po dito sa Osoyoos. Yung Spotted Lake mga ka-angel ay isa sa pinaka-misteryoso at mineral rich lake sa buong Canada or even the whole world mga ka-angel, kasi very sacred yung area at maraming nagsasabi na meron siyang kumbaga dahil sa rich siya sa mga minerals ay may kakayahan siyang makapagpagaling ng mga sakit-sakit. So let's find out kung ano po yung itsura at kung ano ba talaga yung pagiging misteryoso nung lake na Spotted Lake. So pupunta natin yan bukas mga ka-angel. At of course titignan din natin yung itsura ng desert dito, yung disyerto. In desert, hindi po pagkain mga ka-angel, mali yung pronunciation yata natin. So disyerto ang ibig kong sabihin mga ka-angel, pasensya na kayo. Kaya na confuse tayo minsan sa mga pronunciation. So but anyway, ito at papaba na po kami at maganda yung view mga ka-angel. Yan yung mga sign talaga na tong area na ito ay isang dugtong ng disyerto from US na nanggagaling yan sa mga Arizona, sa Utah, New Mexico. At talagang disyerto po doon mga ka-angel, kasi nung nagpunta kami ay nakita talaga namin na disyerto talaga yung mga lugar doon. Kaya dugtong dito mga ka-angel, kaya mahaba. Kung yung Rocky Mountain ay dito sa British at saka Alberta ay dugtong din po yan ng mga Rocky Mountains na all the way po yan dito sa Montana, sa Idaho, sa Wyoming, dito po sa Colorado hanggang sa New Mexico mga ka-angel. Ayan po yung range ng Rocky Mountain ng Canada at saka US. Kaya kung yung Rocky Mountain ay magkarugtong yung US, Canada, karon din po yung disyerto. Magkarugtong din po yung disyerto ng US at saka Canada, particularly po dito sa British Columbia sa Osoyoos City. So ayan, bumababa na kami mga ka-angel at maganda talaga yung view. Pag andito kayo mga ka-angel ay mamamangha ulit kayo at very amazing place kasi po hindi tayo nakakita ng ganitong itsura sa Alberta. Ang ibig kong sabihin yung mga disyerto. Kasi of course wala pong disyerto sa Alberta mga ka-angel. It looks like a disyerto but it's not a true desert doon sa Alberta. So ayan mga ka-angel, at check na tayo dito sa downtown at mag-check-in tayo. At alam niyo mga ka-angel, dito ay yung city ng Osoyoos ay yung kumbaga yung gitna yung Osoyoos and then lake po. Napapalibutan siya ng lake. So kaya and then yung lake ng Osoyoos ay all the way po yan mga ka-angel sa state po ng Washington, sa state sa USA. At malaki po yung Osoyoos Lake. At kaya tulad ng sinabi ko ay kung pupunta kayo ng state ay malapit na lang po talaga yung US dito sa Osoyoos City. At karugtong po ito ng Okanagan Valley mga ka-angel, yung Osoyoos. Papunta po sa Kelowna, sa Vernon, sa Penticton na pinuntahan natin last time ay karugtong po ito yung Okanagan area, itong Osoyoos. So at yung mga fruits nabubuhay dito ng maayos mga ka-angel kasi po yung weather parang Pilipinas lang. Unlike po sa Alberta talaga na extreme cold mga ganyan, kaya hindi masyadong nabubuhay yung mga plant, especially po sa mga fruits. Kaya dito sila nagtatanim. Ang daming plantation dito ng mga fruits mga ka-angel, mga winery, ganyan ay marami dito mga ka-angel. So maraming pagpipilian dito ng mga winery, yung mga kaya mga bentahan ng mga alak o mga wine, red wine, ganyan. At saka bukas pa pala mga ka-angel ay bibisitahin po natin din yung capital o yung wine capital ng Canada
Hindi ko muna sasabihin kung anong pangalan para at least may thrill at may suspense kumbaga. So ipapakita ko yan bukas, pupuntahan natin yan at i-upload natin yan sa mga susunod na video, yung Wine Capital of Canada. So bukas mga ka-angel, yung Spotted Lake at saka yung disyerto dito sa Osoyoos, plus po yung Wine Capital of Canada. Kung may time pa, may maganda, hindi pa madilim, then mag-stop over ulit tayo sa mga tourist spots sa madadaanan natin, kasi po ang way namin ay doon na po sa Trans-Canada Highway 1 na papunta po sa Kelowna, sa Vernon area, na mag-merge po tayo sa Highway 1 na dadaan tayo dito sa Revelstoke, yung usual na dinadaanan natin pagka nagba-Vancouver tayo or British Columbia, para maiba naman po yung way natin. At saka at least baka makakita tayo ng mga magagandang view din ng full season. So ito mga ka-angel, at malapit na tayo sa hotel at mag-check-in tayo at mag-ainway, magre-relax, banding bago re-rest back na naman sa mga pasyalan bukas. So dito na tayo mga ka-angel at malapit na, at sa right po tayo mga ka-angel, yung hotel natin. At based sa internet na nakikita natin o kaya sa map, maganda po yung hotel kasi beachfront mga ka-angel. At tapat po siya ng lake at pwede mong it's just a walking distance from the hotel. So ito, I'm sure mag-enjoy ang lahat dahil siyempre halos lahat mahilig mag-swim o kaya yung mga ganitong ambience ay talagang makakapag-relax kami, ay talagang mag-enjoy mga ka-angel. At ipapakita ko sa inyo para may idea po kayo kung ano po dito sa Osoyoos, ano yung mai-offer niya, at pagka kayo naman po mamasyal dito, may idea na kayo kung saan kayo mag-hotel o saan mga area kayo mamamasyal. Kaya yung Osoyoos mga ka-angel, it's a full service. May mga talagang store siya, establishment and everything. At it's just very close to the US border, and it's just very close din po sa mga Penticton, Kelowna area. At dire-diretso po yan ay yun na nga, Okanagan area. Kaya maganda rin po yung retirement area dito. So ito yung hotel na namin mga ka-angel, at magre-relax muna kami dito. At sana po mga ka-angel at walang sawa kayong sumusubaybay sa ating video. Minsan may malabo at hanggat kaya ng powers natin ay susubukan natin mapaganda mga videos, makapagatid ng mga impormasyon sa inyo. At of course, kung may mga time pa ay magko-comment, magbibigay tayo ng mga payo din kung paano makapunta sa Canada. At lahat na po na pwedeng makatulong sa kapwa natin mga ka-angel ay gagawin na po natin. Panindigan na natin yung isang pagiging creator natin o yung ganito na nagbibideo. Ganda ng paligid mga ka-angel, parang Boracay. Wow! Mapapawaw talaga tayo dito. Hotel namin mga ka-angel. Soyos mga ka-angel, Soyos. Let's tayo. Malinis yung tubig mga ka-angel, hindi siya marumi, clear siya. Uy, at saka yung sun white, mala-white din siya oh. Maganda mga ka-angel, panalo. Angel, oh. Tapos maraming mga hotel sa kumbaga lakefront niya. So ayan mga ka-angel, 360 tayo para makita nyo yung itsura. Ayan oh mga ka-angel oh, yung mga itsura ng bundok. Ayan, may mga hotel po banda doon mga ka-angel oh. Yan, 360 tayo. Ayan mga ka-angel, at malinis oh, may mga pato pa mga ka-angel. Wow, ang ganda dito mga ka-angel, ang ganda magbakasyon. Nakaka-relax talaga. Mga ka-angel, Osoyoos mga ka-angel, ang ganda. 360 tayo. Yan. Ganda ng view. Doon po mga ka-angel, ay boundary na po ng Canada-US yan. US border po dito. Ayan. Sa kabila po, siyempre of course, papunta po yan ng Kelowna.
Mga ka-Angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.